morning mga ka-builders, ang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating munting channel. At sa araw pong ito, isang napakagandang sikat ng araw po ang ating natutunghayan sa ngayon. So sa araw po na ito, mayroon po tayong bagong project na bubuksan. Dito po yan sa General Trias, Sierra Nevada, Phase 4. So mga ka-builders, yung ihatid ko po sa inyong project na ito ay babaguhin po natin yung harapan niya o ang buong kabahayan. Yan. So ito po ay 120 square meter. So ang gagawin natin ay isang up and down modern house. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung style ng bahay na babaguhin natin. Tara! Ayan mga ka-builders, ito po yung ating unit na gagawin. Dito po yan sa Sierra Nevada. So kung nakikita po nyo yung style ng bahay, yari po itong ng 2000 pa. Yan. Actually mga ka-builders, ito po yung na-renovate na. Ganyan po ang pagkakagawa ng bahay na ni-renovate. So ngayon, itong may-ari, sinabi sa atin na hindi niya nagustuhan. Kaya babaguhin natin yung style. So, imo-modern house po natin. So, ngayon mga ka-builders, actually, kami po yung nagsimula na. Halos sa mga mag-iisang 3 araw, ganyan. Ang inuna namin, kasi ang plano ng may-ari, itong bandang itaas ay pauupahan. So, maglalagay kami ngayon dito ng hagdan dito sa may garahe. So, ang gagawin namin dito, itong hagdan na to, yan ang magiging access nung mangungupahan doon sa bandang itaas. At dito naman po sa front na to, dito naman po yung access, yung pintuan ng nakatira dito sa bandang ibaba. So, at isa pa, yung gusto nung may-ari, magkaroon siya ng isang kwarto dito sa bandang harapan sa taas. So, ito na nga po, nakapag-demolish na tayo ng mga partition dito at saka yung kitchen kasi mahaba po ito. Na-demolish na po natin yung ibang part, pati yung kesame. So, yung ibang mga gamit, naitabi kasi napakarami pong gamit. So, ang ginawa namin, inuna muna namin yung mga kailangan. Kasi ang gagawin po namin dito, una namin ipipinis po itong bandang ibaba dahil may nakatira pa po dito yung mag-ama o si tatay at saka yung anak niya dito pa po nakatira dahil kaya ito pong loob ng bahay kung nakikita po ninyo puro gamit pa. Ayan. So ngayon ito mga ka-builders at kami sa pagsisimula nga po namin, ayan, inuna namin yung hagdan. Ayan po. Dahil ito po yung talagang dadaanan nung nakatira dito. Doon muna sila sa taas. Siguro kung tutusin po halos sa mga 3 o 4 na buwan namin tatapusin itong bandang ibaba. Pero hindi naman siguro aabot ng ganon. Ang pinakamahirap lang nga po dito talaga na trabaho ay yung titibagin mo tapos bubuuin mo. So, pagka nagkamali ka po ng pagtitibag dito sa bandang ibaba, maaaring mag-collapse yung bandang, yung taas. Kaya po, lahat kami dito, lahat po ito, ay mayroong mga suporta. Yan. Kailangan suportahan po natin. At saka hindi naman po pwede itong mamasuhin. Kailangan lang po dito yung mga portable na chipping gun para na sa ganun po, protektado po yung kabahayan. Yan. So, yun, nakapagsimula na nga po kami yung hagdan. At saka po yung dito sa taas, yung magiging hagdanan ulit nung access papunta dun sa second floor. Ayan. So, ito. Nakapagpa-deliver na rin tayo ng mga gamit. Ayan, mga ka-builders.
ito yung ginagawa na natin na extension. So, dito po sa part na to, magkakaroon po dito ng hagdanan. So, may mga parte tayo ng bahay na hindi natin pwedeng galawin, katulad na lang ng mga column, yung poste niya, pundasyon. So, ang pwede lang natin galawin dun sa mga bakanting space, mag-i-extend tayo. Ito po yung lumang bahay. Kita nyo naman po, wala ho pong biga. Kaya kami, ang ginagawa namin, gumagawa kami ng mga supporting beam dyan. Dahil hindi namin pwedeng pabayaan at protection namin doon sa bahay. Yan. So, yan po yung terrace na tinibag namin dito sa harapan dahil mag-i-extend po kami dito sa harapan ng tindahan sa baba. Tapos yung bandang itaas ng tindahan ay gagawin po namin na kwarto. So, ito po yung magiging stairs. Ayan. Ito na po, naglalatag po sila ng runner ng beam para dito po sa tindahan. So, yan bakod na yan, hindi pa po namin ginagalaw. Gawa nga po ng protection pa rin yan dito. Dahil po sa mayroon pong nakatira sa loob. Kaya, protektado pa rin. Okay lang muna yung bakod na yan, saka na lang namin yan titibagin kapag safe na po yung aming bahay rito at magpipinis na po. Ayan mga ka-builders, nakapaglatag na kami ng slab, yung salo sa slab ng forma. So ngayon, ito pong lugar na ito po yung hagdan. Ayan. So kung nakikita po ninyo yung mga ating mga salo sa forma, at puro tubular na po yan. Okay. So yan mga ka-builders, bukas o dahil nga po sa inaayos pa natin yung ating paglalatag, yan. So yun nga pala mga ka-builders, yung bubong po niyan, yung harapan ng bahay na yan, i-demolish po lahat yan. Yung bubong po niyan, mababago po yan. Magiging modern house po ang dating yan. So yan lugar na yan, kung nakikita nyo sa ngayon, mawawala po yung itsura ng mukha na yan. So, halos matagal ang trabaho namin dito. Yan. So, may nakahanda na semento at nakahanda na rin po yung pagbubuhos namin. So, piniprepare lang namin yung ibang mga ilalagay namin sa ayos. Yung ibang bakal para na sa ganun po mas matibay. Ayan. So, ito na nga po. Nakapag-prepare na kami.
At ito, naghahanda na kami sa hagdan na gagawin papunta sa taas. At yung dating hagdan po dito, tinibag na namin. Ayan. So, tinanggal na namin at naglagay na kami ng panibagong partisyon para dito sa magiging kwarto. So, ito, yung dating daanan dito, ay ilalagay na namin sa ayos. Mag-i-slab na kami riyan. Sasarado na namin yan. Para nang sa ganun po, mag-extend naman kami ng kwarto. So, hindi naman masyadong liliit yung magiging sala niya o yung receiving area niya dahil okay, kaunti lang naman yung may expand dun sa mga kwarto. So, yan mga ka-builders. Pansamantala, siguro hanggang dito muna yung ating pag-update dito sa project na ito. At makita-kita po tayo sa susunod na pag-update ko sa project na ito siguro sa loob ng mga 2 linggo. Okay? Salamat po.